Isang gabi na walang buwan, isang grupo ng mga kaibigan, 8 kabataan na sama-samang nagtataglay ng damdamin ng pakikipagsapalantan ay nagtipon-tipon sa paligid ng isang nagliliyad na apoy sa kampo. Si Rosalinda, ang sarili niyang itinaguyod na leader, ay nagkwento ng mga masalimuot na kwento ng mga alamat at mga alamat upang mapanatili ang sigla sa ilalim ng madilim na langit. Sa kanyang tabi, si Jennifer na may mga kulot na buhok at mas masiglang imahinasyon ay nahuhumaling sa bawat kwento. Sina Robert at Arthur naman ay palaging nagbibitin ng mga komento, tinatawanan ang bawat salin ng kwento. Samantalang sina Jess at Joseph ay nagtatapon ng mga marshmallow kay Glenn at Ronald na abala sa pagtatawanan tungkol sa mga kababalaghan ng gabi. Ang kanilang tawa ay umuukit sa katahimigan ng gabi, pinaparam ang nakakalitong bulong ng gubat na nakapaligid sa kanila. Narinig niyo na ba ang tungkol sa lumang Ashcombe Asylum? Panimula ni Rosalinda na may mapanukso at kislap sa kanyang mata. Ang nakakatakot na kasaysayan ng asylum na ngayon'y naging isang nasirang hotel ay kilalang-kilala sa kanilang lugar. Isang abandonadong gusali na may nakababahalang nakaraan kung saan ang mga kaluluwa ng mga tinurtura ay nananatili sa mga pasilyo, naghahanap ng paghihingati. Ang grupo, sa kanilang kabataan at katapangan, ay binansagan ang mga kwento na walang katotohanan, pero ang kaakit-akit na alindog ng hindi na ilam ay hindi nila kayang talikuran. Kinabukasan, armado ng mga flashlight at mataas na adrenaline, naglakbay sa madilim na gubat hanggang marating nila ang basag na pader ng asylum. Sa loob, ang hangin ay siksik sa nakabibiling katahimikan. Tila ito ay nakadikit sa kanila na parang hamog, halos pinapahirapan sila. Ang mga baging ay nakasabit sa mga bakalang rieles at ang alikabok ay tila naglalaro sa hangin, parang mga nakalimutang alaala. Ang bulong ng mga espiritu ay pumuno sa mga walang lamang na pasilyo, isang nakakabagbag na simponya ng mga alingaw-ngaw mula sa nakaraan. Tara, tingnan natin ang basement. Sigaw ni Ronald, agad na nagpasiklab ng hindi komportabling debate sa mga kaibigan. Sa isang magkasanip na tingin ng pagkasabik at pag-aalinlangan, sila'y bumaba sa kadiliman. Ang kanilang mga flashlight ay halos hindi makasiksik sa kadiliman ng hindi nakikita. Isang matinding lamig ay bumalot sa kanila nang marating nila ang ilalim. Dito, tila ang mga pader ay umuungong sa isang mas nakakatakot na bagay, isang masamang enerhiya na nagpapahirap sa kanilang balat. Habang nag-aabalang hanaping ni Glenn ang kanyang merienda sa kanyang backpack, tinanggap niya ang nakababahalang kapaligiran na bulong na tila biro. Sino mang multo, lumabas ka! Kaya nga, ang pagdududa ay humimpil at ang mga anino ng nakaraan ay hindi natinag sa kanyang walang pakialam na hamon. Para bang sasagot ni Glenn sa kanyang kayabangan, isang malamig na hangin ay humampas sa pasilyo. Pinalilibutan sila ng nakabibiling takot. Ang mga pintuan ng basement ay biglang sumara sa likuran nila. Ang mabigat na tunog ay umuumong na tila anino na umaabot sa kanila. Mga kaibigan, balik tayo. Hindi na ito nakakatawa. Naninginig ang tinig ni Jennifer. Ang kanyang tapangan ay naglaho na parang ulan. Si Rosalinda ay nag-aalumpayat sa flashlight ng kanyang cellphone. Ang takot ay naglalabasan sa kanyang lalamunan nang matuklasan niyang mahigpit na nakasara ang exit. Nagulat ang lahat nang umiikot ang sigaw habang sila'y nagmamadaling itulak ang pinto, pero hindi ito nagbukas. Bigla ang kanilang mga flashlight ay nanginginig ng malakas. Ang mga lilim ay nagluray, tila may mga baluktot na mukha sa mga pader. Ang mga bulong ay naging mga sigaw. Para bang nagigising ang mga espiritu, nagagalit sa mga buhay na nagmamayabang na dumistorbo sa kanilang sangtuaryo. Ang sigaw ni Arthur ay umabot sa kalmadong kaguluhan. Siya ay bumagsak habang ang kadiliman ay humahabol sa kanya. Hinihila siya sa walang hanggan ng mga anino.
Nagmadali ang natitirang kaibigan sa basement, naghanap ng kanungan sa isang sirang silid, nagbubulgar ng mga labi ng kakilakilabot na gawain mula sa nakaraan, mga kinakanawang nagoni, mga mantsa ng dugo at mga bulong ng mga buhay na nawala ay umuukit sa mga pader. Agad nilang naunawaan, hindi ito karaniwang gusali. Habang sila'y magkasama, si Robert ay unti-unting nawawala ang kanyang katwiran. Kailangan nating makaalis ngayon. Sila ay nagmadali sa mga twisting na pasilyo, hinahabol ng kanilang sariling takot. Sa bawat liko, sa bawat nakatagong daan, sumasalubong sila ng mga multong lumiliko-liko, tinutukso sila ng mga katotohanan ng nakaraan at pagkakulang ng kanilang mortal na pagkatao. Sa bawat kaibigang nawala, tila may isang espiritu na tumatangkilik. Si Ronald ang kasunod na nawala, kinakain ng kumikislap na anino habang ang mga sigaw ng pagdurusa ay unti-unting humihina sa distansya. Mukhang walang pag-asa, halos hindi sila makapaghinga sa ilalim ng nakakapaghapong sagot ng kanilang nakakulong na katotohanan. Ang naningibabaw na kadiliman ay dala sa kanila sa isang malaking bulwagan, pinamamayayaran ng mga taon. Ang mga anino ay kumikilos sa futin, nababalot sa anyo ng isang babae, isang dating may-ari ng asylum. Ang kanyang mukha ay may marka ng lungkot at galit, nawawala sa gitna ng mga nakalimutang labi na hindi niya nailigtas. Akala niyo ba ito ay isang laro? Paano kayong naglakas loob na maglakbay dito? Ang kanyang tinig ay umuukit sa kanilang kaluluwa, punong-puno ng pighati at dalamhati. Sa kagipitan, sina Jess at Joseph ay nagsanib ng lakas. Isang bulong ng plano ay bumangon sa kanilang mga labi, ayaw tanggapin ang kanilang kapalaran. Sa kanilang pagkataranta, nailantad nila ang isang nakakapagsanilang katotohanan, nagsusuri sa lahi ng masariling, makupit na may-ari na nalulugmok sa kawalang isipan, iniwan ang kanyang hinanakit na kaluluwa na mag-iklot-iklot ng walang hanggan sa mga pader na ito, pinagdarasal ang mga naglalakas na lumabag. Ang mga pader ay tila nagiging masikip sa kanila habang ang realidad ay walang piling na paghawak. Ang mga espel ng asylum ay nag-iingay tila tanso sa bawat tibok ng mga puso. Si Glenn, sa kanyang pagsisikap na makalaya sa mga tanikala ng takot at realidad, ay sumugod pasulong. Pero ang mga pader ay naging masama sa pilitang nilamon sila sa kanilang madilim na yakap. Sa wakas, tanging si Rosalinda at Jennifer na lamang ang natitira. Kahit sa mga pagkakalugso, sila'y humarap sa nakakatakot na multo, alam nilang ang pag-asa ay malayong na. Sama-sama silang sumigaw, isang mahina at tila nawala ng hinanakit, nauubusan ng nakakabibiling katahimikan. Ang gusali, puno ng nakakamanghang enerhiya, tila nagdarala sa kanilang pagdurusa, pinagsasama ang kanilang realidad sa isang huling gawain ng takot at pagsuko. Habang sila'y nakatayo sa harap ng puot ng mga espiritu, bumulong si Rosalinda, "Kailangan sana nakinig tayo." Hinawak ni Jennifer ang kanyang kamay, pero ang kadiliman ay nagsimulang sumakop sa kanila, habang ang tawa, isang nakakatakot na himig, ay halilini ang kanilang mga huling salita. Habang nagbibigay liwanag ang bukang liwayway sa ashcomb, nananatili ang mga gusali, tahimik sa ilalim ng langit na pininturahan ng mapumlat na mga kulay. Ang mga tinig ng nakaraan ay tinanggap ng isa pang grupo ng kaluluwa sa kanilang madilim na kasaysayan, isang malamig na paalala ng kapalaran na naghihintay sa mga nagtatawanan sa mga espiritu ng mga isunumpa.